second year, marami na eh. Flood control project pa lang, last year, malaking issue na. So, why out of the blue, ngayon ka lang nag-isip na, oh, kailangan ko pala magpalit ng kabinete kasi they're not performing well in the executive level. So, yun eh. So, parang nakakalito siya. Pero, at the end of the day, sa akin kasi, okay, let's see kung ano ang gagawin niya, kung talaga bang magpapalit siya or there's something to it. There's something to it in a sense na either may gusto siyang sipain na kabinete niya, na member ng cabinet niya, na hindi niya kailangan dismulado ang pagsipa, ilan sa kanila, so mas resignation na lang kayo, pero actually kayo pa rin, yung karamihan sa inyo, kayo pa rin ang upo. Or may mga sinasabi din na maraming gustong mag-resign pero nakakahiya naman na mag-exodus ang mga to. So mas maganda ipalabas natin na nag-mass resignation sila dahil nag-call ang presidente, and then there's a way of saving face. Yun yung iba na yung iba yung iba din yung mga sinasabi ng, yan din ang isa sa mga analysis ng ibang mga Pilipino or political observers is personality niya talaga yan. Yan, nakikita mo na yung personality niya. Kaya nga siya napiperceive na na weak leader, at saka ang perception talaga sa kanya is, yun nga, parang, well, marami nagsasabi na mabait daw siya, at the same time, weak nga ang kanyang personality. It's precisely because even in his own way of delivering certain serious na mga bagay-bagay tulad niya, nagtawag nga siya ng mass resignation, miniting niya ang kanyang mga kabinete sa Malacanang, but still when he delivers things, parang ngumingiti, natatawa, parang sandali muna, seryoso ka ba sir? Ganyan ang tanong ng mga tao eh. Talaga kay President Marcos Jr. even before ay maraming nagsasabi na siya, tawag nito, weak leader siya. And at the same time, may mga observers din na, well, hindi lang naman observers sa Pilipinas at mga political observer din even other countries na para bang hindi niya kayang kontrolin or hindi niya nakokontrol lahat ng tao niya. Not necessarily only within the executive level or executive branch, but even yung sinasabi nga na yung control din niya sa kanyang mga kaalyado sa politika na makikita mo sa House of Representatives and even in the Senate. So may ganong perception kasi sa kanya during the last 3 years, the first 3 years of his administration. So ngayon, with this kind of move na sinasabi nga niya na after election daw, parang narinig, ang kanyang peg is pakinggan ang boses ng mga Pilipino, kasi parang sinasabi niya na parang ang implication kasi, hindi man niya sinabi diretso, pero ang implication kasi, yung resulta ng eleksyon, hindi ko naman sinasabi na ang alyansa walang nanalo, pero ang kanilang target kasi dapat, yun ang target nila, at siya din naman nagsabi noon na 12 sa kanila ang lalabas, 0 sa opposition or from other political parties. Pero hindi nga gano'n nangyayari. So parang sinasabi niya, parang ito yung pulso ng mga kababayan natin, at saka dahil dito, parang nandito siya sa kanyang peg na let's work and let's push for the so-called agenda ng kanyang administrasyon. So ngayon, ang ginagawa niya, ang sinasabi niya, okay, to do this, i-recalibrate niya ang kanyang administration. So by doing that, ang unang steps na ginagawa niya is parang recalibration din at parang evaluation of performance sa kanyang mga kabinete, yung cabinet secretaries niya. So ngayon, nagtawag nga siya ng resignation. Karamihan naman nag-respond, pero ang tanong kasi dyan is like this. What is really the score behind this this call for a resignation ng kanyang cabinet secretaries at lahat ng appointees niya sa level, I think, ng secretary na may designation ng secretary, and even yung mga tinatawag mong advisors to the president or to the office of the president. Parang may ganun siyang action or move. Ang tanong kasi dyan, ano ba talaga ito? Is it really something like you want a change, or this is really something na we're looking for a change in his government na na masasatisfy ang mga Pilipino? Or yung iba kasi ang perception nila, this is just one way for him to have a way out, kasi may mga cabinet secretary siya na gustong patalsikin at gustong sipain, pero gusto niya para dismulado, hindi halata, ay lahat na lang mag-mass resignation. May iba naman na ang sinasabi is actually sa kabinete niya or sa kanyang administrasyon, especially sa executive level, maraming gustong
resign. Kaya lang, it will not be good on the part of the BBM administration na mass exodus ang lahat ang mga secretaries niya. So kailangan mag-smoke screen ka na na siya ang nagtatawag ng mass resignation. May mga taong nagsasabi ng ganito. So iba-iba yung scenario na naiisip ng mga tao. Kasi earlier I had a discussion with some of our Filipino colleagues and friends dyan sa Manila about these things. Kasi tumawag sila sa akin, what do I think about this? Sabi ko, there are many possibilities. Pero ang tanong kasi talaga, sa ginawa niyang ito, nagmamas resignation siya sa kanyang mga kabinete, kanyang actually family niya sa gobyerno niya, ano ba ang kahinanatnan nito? At saka, when you talk about evaluation of performance ng kanyang kabinete, nilahad ba ni President Marcos Jr. ang kanyang criterion evaluation? Ano ba yung matrix mo? Ano ba yung performance matrix mo? Masasabi mo, this should be out, this should be in? Kasi ang nangyari based doon sa sa tawag nito yun sa press con ng kanyang undersecretary ng PCO na sinasabi nila na while nag-call siya ng resignation, while nag-call ang presidente ng resignation, at the same time may mga nag-resign na, marami na actually ang nag-resign, nag-tender na kanilang written resignation, still they will be functioning until the time na magkaroon ng resulta ang evaluation ni BBM, and at the same time masabi niya kung sino ang papatalsikin niya at sino ang i-retain niya. Pero these people na kinol niya ng resignation still would be functioning based kung ano yung positions nila. So parang sa akin, ano ba talaga ang kanyang plano? Ano ba talaga ito? Is it really totoo ba ito, or may ibang underlying reasons ba dito, or is it like a smoke screen? So yun yung mga tanong na nasa isip ng mga tao. Kasi sa akin, to be frank, kung tanggalin lang, let us say, ito yung, sa akin kasi, to call for mass resignation ng kanyang kabinete, for me, kung halimbawa, kahit sinong presidente pang nakaupo, is actually good, given na ang nangyayari talaga sa Pilipinas right now is not good. You can see a lot of issues na nangyayari. Andiyan ang economic issues mo na kinaharap ng bansa, mataas ang inflation, mataas ang bilihin. Lahat, unemployment mo, foreign direct investment mo, mababa, peace and order situation mo, ang crime, kahit dininay nila, nandyan talaga, may mga problema tayo, may mga kidnapping for ransom, hindi nare-resolve yung problema. At ang daming problema ng Pilipinas, foreign policy that is defective, yung gitgitan sa South China Sea, nandyan din yung ang tinatawag mo na perceived massive corruption ng kanyang gobyerno the last 3 years. So ang daming problema ng bansa. So to call for a mass resignation ng kanyang mga secretary is okay. But the problem is like this. The question is, sinong ipapalit mo? At sana ang ipalit niya talaga, kung talagang totoo man ang sinasabi niya, ipalit niya dyan yung mga totoong magsisilbi sa bayan na pro-Philippines talaga, may capacity, may consistency sa ginagawa nila. At the same time, may competency, hindi lang sa dahil politika, dahil kaibigan, at saka may sense of, well, I agree with Coco Pimentel na may sense of idealism, na hindi ka nakaupo sa isang posisyon sa gobyerno dahil may iniisip kang 2028. So, dapat siguro malinaw ang saksa-usap ni BBM kung anong criteria niya. Kung magpapalit siya ng kabinete at sino ang kanyang sisipain, malinaw din ang criteria niya. Kasi kung ito ay smoke screen lang, may tatanggalin siya pero i-retain pa rin niya yung majority of his cabinet, di parang gano, parang ano lang to parang nasa sarsuela tayo, parang nasa perya tayo. Parang yun, yung iba naman sinasabi nila parang this is another budol thing. Yun ang maraming perception sa social media. Kung titignan mo, pag binasa mo, maraming tanong At saka yung iba nga sinasabi nila, baka na naman budol-budol ito. So, yun yung masasabi ko dito as of the moment. Kasi wala pa namang konsulta. Opo, kanina merong event dyan sa Malacanang. Sa harap niya, nandun yung mga cabinet secretaries niya, cabinet members. Tapos sasabihin niya, teka, may laman pa ba yung gabinete ko? O may dressing now, tapos patawa-tawa lang. So, anong nakikita mo dito pag ganito, no, na nagbibiro pa siya? Matatabunan yung kanyang, halimbawa, kung talagang totoo yung kanyang gusto na magkaroon ng mga pagbabago, matatabunan pa rin kasi may mga ganito pong mga pahayag. Ano sa tingin mo, Prof? Yun na nga ang ni BBM kasi
Kasi ganito yun. Ang tingin ko kasi kay BBM, kay Marcos Jr. is personality niya talaga yan. Yan, nakikita mo na yung personality niya. Kaya nga siya napiperceive na na weak leader at saka ang perception talaga sa kanya is yun nga parang marami nagsasabi na mabait daw siya at the same time weak nga ang kanyang personality. It's precisely because even in his own way of delivering certain serious na mga bagay-bagay tulad niya, nagtawag nga siya ng mass resignation, miniting niya ang kanyang mga kabinete sa Malacanang, but still when he delivers things parang ngumingiti, natatawa, parang sandali muna, seryoso ka ba sir? Ganyan ang tanong ng mga tao kasi kung seryoso ka, you have to show it also in the way you deliver and the way you speak with certain people na kung saan yun ang mo, kumbaga yun ang subject ng isang polisiya mo. Kasi ang polisiya niya ngayon, latest niya na pronouncement is mass resignation. So I think he needs to show some kind of strength and also some kind of seriousness in the way he wants things to be implemented. So ganun Kaya minsan maraming tao alam mo, hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang gusto or ano pa talaga ang totoo. Kasi minsan yung words at saka yung supposedly dapat kasi ang bigat ng salita mo, pag dineliver mo siya, makikita yon sa'yo na mabigat yan, seryoso ako. Pero minsan kasi nagkakaroon ng disjoint kay BBM. Kasi ito yung sinabi niya, pero the way he delivers it, the way he express himself, by explaining these things, hindi mo makita na nagtutugma kasi parang tatawa siya or magjo-joke siya. There are times kasi that you need to be humorous, but there are things kasi na hindi siya appropriate So yun yung siguro ang minsan nakakalito sa kanya at maraming kumbaga tinatanong sa kanya at nagkakaroon ng yung kanyang yung kanyang mga pronouncement precisely because may disjoint nga doon sa kanyang personality or sa way of delivery niya, and at the same time kung seryoso ba siya o hindi, at the same time yung bigat ng kanyang mga pronouncement. So yun yung problema. So ako rin minsan sabi ko, ano ba talaga, seryoso ka ba sir? Ano ba talaga sir? Kasi parang sir, nagjo-joke tayo dito, parang ganon. Saka isa pa ma'am, bago yung interview, bago yung resulta ng eleksyon, di ba? Sa resulta ng eleksyon parang meron daw siyang napagtanto, ganito, ganyan. Problema, hindi daw naaabot sa, parang doon na, parang sinisisi niya na yung nasa baba niya medyo mabagal at hindi nararamdaman ng tao. Pero before pa noon, buong pagmamalaki niya sa kanyang gabinete. Nagpalit pa nga siya, di ba, ng ilan doon. Yun na nga yung isa pa na problema ni BBM at ng buong administration niya. At even sa BBM kasi di ba matagal na natin pinag-uusapan to, Admark, kahit hindi dito sa programa mo, even sa Nightline News, every time na i-interview ako, there's always this inconsistency sa mga pronouncement ni BBM. Ngayon sasabihin niya ganito, pero mamaya sasabihin niya ganito. Tapos mamaya nagbago na naman. So yung inconsistency na kanyang mga statement over time, nagiging siya parang it's really nadi-discredit siya bilang isang presidente or even bilang isang political personality. Kaya nga yun yung isa sa akin kasi as a political analyst, nakikita ko talaga yan at lagi kong sinasabi na there is such a thing as inconsistency in most cases sa mga pronouncement ng presidente. Maraming beses yan, hindi lang ngayon. So ngayon, before sinabi niya, I'm very, very proud or very confident sa mga napili niyang kabinete. Kasi for him, he will not choose them. He did not choose them if they will not deliver. Pero ngayon, out of the blue, nag-mass resignation siya dahil nag-isip-isip siya after the election na may something wrong sa kanyang mga alter egos. Kasi alter egos niya yan Lahat ng secretary, lahat ng members ng cabinet, alter egos niya yan, lahat. So, ibig sabihin, siya yun. In a different personality. Siya pa rin yun So, parang, sir, anong nangyari? Bakit parang bigla na lang out of the blue, nagising ka sa isang umaga after the election, magpapalit ako ng magtatawag ako ng resignation. Ang tanong kasi doon, what is the parameter? Why have you done that? And at the same time, yung election kasi malinaw naman yun. Ang ano lang doon is hindi nila nakuha yung 12-0 na gusto nila. Pero they still got, ang alyansa got still 6, I think, or roughly 7 na nanalo sa
sa senatorial lineup niya. Pero at the end of the day, this is the legislative branch. Hindi naman yan executive level eh. Kasi ang senatorial slate mo, hindi yan nandun sa executive. Nasa legislative yan, Senate yan, Kongreso yan, to upper house. So ang tanong ko rin dito, ano yung connect? Kasi if you really want to assess the election, ang ano dyan is, ano yung kanilang ginawang kampanya at siguro campaign nila, kumbaga, how they run the whole campaign ng part ng administration candidates as against to others. So ganun siguro ang assessment mo at bakit ano yung mga issues na pinalabas nila na hindi tumugo o hindi kumbaga hindi nag-appeal sa mga Pilipino at ano ba talaga kung bakit sila kumbaga hindi maganda ang performance ng eleksyon ng alyansa. It's not because it's the heart of the matter is really about the impeachment trial, the ICC arrest of the former president. Kasama na doon syempre ang ibang mga issues. Pero take note, this is the senatorial slate. It was more about legislative kasi hindi naman yan uupo sa executive level ang mga nanalong senador sa Senado yan. So, ang tanong ko sa kanya, why out of the blue, ito yung naisip mo na samantalang kung gusto niya talagang, kung assessment lang pag-uusapan, dapat itong assessment na to nangyari na first year pa lang ng kanyang panunungkulan or second year pa lang ng panunungkulan kasi first year pa lang ang dami ng issue eh. Second year marami na eh. Flood control project pa lang last year malaking issue na. So why out of the blue ngayon ka lang nag-isip na kailangan ko pala magpalit ng kabinete kasi they're not performing well in the executive level. Mm-hmm. So yun eh. So parang nakakalito siya pero at the end of the day sa akin kasi okay, let's see kung ano ang gagawin niya, kung talaga bang magpapalit siya or there's something to it. There's something to it in a sense na either may gusto siyang sipain na kabinete niya, na member ng cabinet niya, na hindi niya kailangan dismulado ang pagsipa, ilan sa kanila, so mas resignation na lang kayo, pero actually kayo pa rin, yung karamihan sa inyo, kayo pa rin ang upo. Or may mga sinasabi din na maraming gustong mag-resign pero nakakahiya naman na mag-exodus ang mga to. So mas maganda ipalabas natin na nag-mass resignation sila dahil nag-call ang presidente and then there's a way of saving face. Yun yung iba na yung iba yung iba din yung mga sinasabi ng yan din ang isa sa mga analysis ng ibang mga Pilipino or political observers. Na minsan din sa akin naisip ko rin yung mga yan. Pero sa akin kasi right now ang tanong ko, totoo ba yan? Ano ba talaga yan? Yun yung nasa isip ko eh. Mm-mm. And meron namang isang post dito, ang isang mainstream media. Kaugnay naman ito doon sa pag parang pinalutan kasi nila na hindi lang itong si Marcos Jr. yung nagpa-courtesy resignation sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Dahil ginawa daw ito ni former President Rodrigo Duterte. Ang kaibahan lang sa nakikita ko, 2016 ito, August 2016, which is mga, kailan ba siya unang umupo? July, August, oo, mga 2 buwan, 3 buwan, di ba? 3 buwan, napakalayo po kung ihahambing sa 3 taon ng pamumuno. Baka may maidagdag ka dito sa parang, di ko lang alam kung ano yung purpose nitong media na ito, bakit pinalutan niya na meron ding ganito. Pero ano yung nakikita mong kaibahan maliban doon sa dito sa Duterte and the Marcos Jr. administration? Medyo malicious naman siguro yung pagkakapanggit niya ng whoever man na media personality yan or social media personality na sasabihin niya, si Duterte nung panahon niya presidente, nagtawag din siya ng mass resignation. Magkaiba ho yun. Kung titignan mo ang Duterte administration, nung niluklok ni Digong, yung mga, especially the critical people in his administration at saka yung critical na mga departments and agency ng kanyang kabinet, ng kanyang administrasyon, hindi yan nagpalit. Hindi nagpalit-palit. Wala, what I mean is, hindi nagpalit, naging consistent. Kaya nga diretso ang kanyang administrasyon. Look at, sino ba ang napalitan lang? Iilan lang naman na mga kabinete, and it's precisely because of certain accusation or allegation against these people nung panahon ni Digong na halimbawa may na-associate
to some kind of corruption, tinatanggal talaga niya at pinapalitan niya. Pero relatively speaking, kung titignan mo yung mga critical position at critical na mga agency ng how do you call that, ng Duterte administration, consistent yun, hindi napalitan yun from day one until the end of his administration. Yung iilan lang na napalitan, like for example, ng Department of Agrarian Reform, precisely because nagkaroon ng problema with the left. Yung mga taga-left na, di ba, nung una, ang 2016 kasi, he wants to have a more mainstream left. So, tinawag niya yung ibang mga very popular personality ng left na pumasok kayo sa gobyerno ko, bibigyan ko kayo ng kumbaga ng posisyon at para ma-contribute niyo kung anong mga ideas niyo at gusto niyo mangyari sa gobyerno natin at sa bansa natin. So pinapasok niya, pero nagkaroon kasi ng gitgitan dahil nga sa CPP-NPA na hindi sila sumusunod doon sa mga napag-uusapan at sa ceasefire at marami pang issue, kaya natanggal. Pero that is just one very, very, kumbaga, maliit na insidente yun or hindi yun, that will not define the administration ni Digong when you talk about pagpapalit ng mga official nung time niya. At saka yung August 2016, nagsisimula pa lang ang kanyang administrasyon. Usually, kapag ang presidente umupo, nagsisimula ang administrasyon mo, may mga chances talaga na magpapalit ka ng iilang mga kabinete mo kasi very early stage pa at saka hindi pa naman diyan na define talaga kung ano yung flagship program niya, paano tutuloy ang kanyang mga programa sa iba't ibang sektor ng bansa na kanyang dapat ayusin. Wala pa. That's July siya naupo. The next month is July, August. So hindi nga nagtatlong buwan Isang buwan lang yan roughly to 2 months So hindi mo siya pwedeng i-compare sa nangyayari ngayon kay BBM na after 3 years, saka pa lang niya nalaman na kailangan tayo magpalit ng mga kabinete kasi ang administrasyon ko hindi niya na-fulfill ang mga promises ko nung campaign period ng 2022. At hindi nagkakaroon ng delivery of basic services at saka hindi nagiging happy ang mga Pilipino. Kaya kailangan ko magpalit. Why do you need 3 years for that? When in fact, 1 year lang na panunungkulangan mo or even let us say give him the benefit of the doubt, 2 years, alam mo na yan. Makikita mo na kung anong pulso ng bayan. Kasi una, ang trust rating niya bumababa consistently. So kung bumababa ang trust rating and approval rating ng isang presidente within the 1 year to 2 years, alam mo that that's something wrong. So you need to address that either by looking at how your programs are being delivered by your alter egos or by looking at ano ba talaga ang problema ng Pilipinas at nagkakaganito ang aking trust rating and approval rating. Ano yung mga issues na nakakaapekto sa akin? Bakit bumababa ang trust rating ko sa approval rating? Yun. So, mahirap yung comparison na si Digong nagtawag ng mass resignation ng kabinete niya August 2016, which is, wala pa yan transition yan nagpapalit pa. Marami pang nangyayari dyan, hindi pa buo talaga ang executive level sa time na yun kasi Agosto pala, July, August, wala pa yan. Usually, you need 6 months for any president. You need 6 months upon assumption of office na mag-stabilize ang buong executive level at mapalitan mo lahat ng gusto mong palitan at yung mga changes of people in position, special critical position. After 6 months, tuloy-tuloy ka na yan. Dapat, hindi ka na nagpapalit. At i-evaluate mo na yan kung yung mga pinili mo ay okay o hindi. Pero ito, si BBM, it took him 3 years to even have a realization na may something wrong either sa kanyang mga kabinete, sa kanya, or sa kanya, the whole administration niya. So, parang ang hirap naman ng comparison na binigay ng isang social media or di kaya media personality na comparing media company ito. Pero, media company. Merong kaibahan lang dito sa kanyang naging direktiba. May exemptions. Tingin ko dito, ito yung mga presidential appointee na meron pang mga termino siguro hanggang sa kanya. Tingin ko kasi masyado pang bago. Kasi yung exemptions dito, yung mga newly appointed cabinet secretary, ito yung kay PRRD newly appointed na cabinet secretary, newly appointed USEC, ASEC, and kabilang pa yung mga newly appointed na presidential advisor
and assistant. Yung iba pang mga executive department, state university, colleges, GCC, yung mga career sa civil laws, civil service, membro ng judiciary, constitutional commission. Pero ang tingin ko nito, ito yung parang latak sa nakalipas na administrasyon. Oo, nakalipas na administrasyon. Oo, ito yung may kaibahan ngayon. No? Ang nakikita kong medyo mas malapit-lapit dito sa naging hakbang ni Marcos Jr. ay kung maalala mo, yung sa PNP na pinag-courtesy resignation din nila yung mataas na mga opisyal na parang bentot-bentot na lang na para maano na lang yung sa may kaugnayan sa drugs kung sino yung hindi tatanggapin, sino yung tatanggapin. Medyo mas malapit-lapit itong ginawa ngayon ni Marcos Jr. doon sa nakalipas na 2023 ito, sinearch ko 2023 kung saan 18 mga senior police official ang tinanggap di umano ang courtesy resignation dahil di umano sa involvement sa drugs. So yun nga yun eh. Kaya nga ito nagiging controversial tuloy itong pagtatawag ni BBM ng mass resignation. Kasi 'di ba, ang kanyang justification talaga is parang sinasabi niya yung administration niya, well, inamin niya na parang maraming nangyayaring hindi maganda, at the same time hindi na deliver yung kanyang ng administration niya ang mga kanilang mga promises at saka yung mga programa na dapat ma-experience ng mga Pilipino. Pero ang tanong ko talaga, why do you have to do this now, just now? Dapat matagal niya nang ginawa ito kasi matagal nang yung issues being thrown against the BBM administration, andyan na yan. 1 year and a half pa lang siya na namumuno. Ang dami ng issues na binabato. At ang dami na ng call even for him to resign. So, parang sa akin, why now? And in the very first place, parang, can you really maneuver still given the limited time that you have? Because yung 3 years, the other 3 years, Admar, may 3 years siya, di ba? From now until 2028. Pagdating ng 2027, lahat ng tao sa Pilipinas, by 2027, lahat ng tao sa Pilipinas, iba na ang iniisip. Presidential election and national election na. Kaya nga, ang window of opportunity ni BBM to even push for his agenda, sabihin na natin na may mangyari, magkaroon ng positive impact ang kanyang administrasyon dahil nababalot ito ng maraming issues na negative, will be very limited. 2025, 2026, ito lang yun eh. 2027, I'm telling you, yung buong Pilipinas ang pinag-uusapan na dyan at pinaghahandaan na lalo ng mga politiko, even some of his cabinet members na gustong tumakbo by 2028 presidential national election, nandun na yung utak. So, ang limited na kanyang maneuver. So para sa akin, why do you have to, why is it now lang? Dapat naisip na niya yan, matagal na. At dapat, yung mga critical na mga department ng kanyang administrasyon, matagal na niyang ini-evaluate. Like for example, defense, education, foreign policy, Department of Foreign Affairs. Ito yung mga critical NEDA, sa economic na side, finance. Ito yung mga critical na department mo na kung saan ang karamihan ng issues domestically na kinahaharap ng Pilipinas, even foreign policy-wise, ay nandito. Na dapat matagal na niyang in-evaluate. Department of Agriculture, that's another one. Agrarian reform. Ito yun eh. So bakit ngayon lang? Ang tanong ko talaga, Admar, ito bang kanyang mass resignation is mayroon bang patututunguhan to, or the same people after 2 to 3 weeks the same people pa rin na makikita natin? So ganun ba to? May magpapalit ba talaga, or yun eh. So ang daming tanong na nakabinbin sa utak ng mga Pilipino at sa mga tao sa controversial na mass resignation call ng Pangulo. Dito naman tayo sa usapin sa resulta ng nakalipas na eleksyon na Prof, no? Like, iugnay natin ito sa mga geopolitical na usapin. Okay? Dahil dito sa nakalipas na local absentee voting, no? Ang resulta. Ang local absentee kasi, ito yung mga merong gagawin during sa mismong araw ng halalan, which is ang mga pulis, mga 57,000 ito 51,000 po yung mga bumoto talaga at lumahok. Mga pulis, guro,
pati na yung mga miyembro ng media. Ano ang At basa mo? AFP, di ba? AFP, militar at police, no? At like, iba pang mga uniform personnel. Ano yung nakikita mo, basa mo dito sa naging resulta ng local absentee voting kung saan lumalabas yung Duterte plus 2 ang binoto doon, nanguna doon sa kanilang anong nakikita mo rito? Kasi ito yung mga pulis, ito yung mga sundalo na hindi makapag-voice out kasi pinagbabawalan sila, hindi bawal na nga sa kanila. Pag in support ka, okay. Pag nagpapahayag ka ng hindi maganda, hindi okay. Anong nabasa mo rito, Prof? Well, it's a reflection lang talaga din. Para ano din yan eh, 'di ba sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI Nightline News last 2 weeks ago ata or after the election. Sinasabi ko nga at saka sa even sa international na mga interview ko, sinasabi ko nga ang midterm election is actually referendum kumbaga ng at saka makikita mo diyan yung pulso talaga ng mamamayang Pilipino na itong midterm election, ang sabi ko nga dun sa aking article, it's like a proxy war between BBM and the former President Rodrigo Duterte. Kasi slash ng Vice President, kasi the Vice President is a Duterte as well. So makikita mo at doon mo makikita kung susumahin mo yung mga sektor na sektor ng Pilipinas na nandun sa voting population mo. Pagdating sa absentee voting, nakita ko yung datos eh. Tama ka, Admar. Karamihan or ang top 12 ay galing sa Duterte 10 plus 2. Sila talaga ang nanguna at sila ang nanalo pagdating sa boto ng local absentee voting. And even when you talk about the absentee voting naman na may kinalaman sa OFW natin, nangunguna pa rin ang Duterte camp. Ang kumbaga kandidato ni Rodrigo Duterte. So makikita mo doon na ang pulso ng bayan, ang pulso lalo na dito sa absentee voting kasi ito ay nandito yung AFP, nandito yung mga AFP personnel, PNP personnel na makikita mo na ang kanilang, how do you call it? Ang preference nila siguro when you talk about style of leadership at saka kung ano yung kanilang regard at regard nila kay Digong at as against to the current administration is very apparent. Very obvious yan eh. Kasi ang nanalo ay yung mga kandidato ni Digong. So, ibig sabihin, yung regard, respect, at saka, how do you call that, yung kanilang paniniwala at saka respeto sa style and the kind of leadership of the former president is very obvious. Lalo na sa security personnel natin. Kasi, imagine, ang local absentee voting, karamihan dyan AFP personnel at saka PNP. Ito yung dalawang, kumbaga, isa sa mga dalawang sektor ng ating bansa na kung saan very important kung nasaan ang loyalty nila. Pero kasi mahirap mong i-identify sino-sino yan eh. So makikita mo na lang na karamihan pala ang loyalty pala nila at saka yung kanilang respeto ay nandun, mataas pa rin ang respeto nila kay former President Duterte. Kasi ang kanyang mga endorsong kandidato ay yun ang kanilang binoto. So ibig sabihin, andun talaga, malinaw yun. So siguro, dahil din nakita ni BBM yan, siguro, on his part, kaya nagkaroon din siya siguro ng probably a moment of realization na, oops, sandali muna, let's recalibrate kasi it seems that, many people, yung pulso ng bayan hindi nasa akin kung di nandun pa rin sa kind of and style of leadership ng former president. So, may ganun siya eh. Siguro, I am not sure, si BBM lang makakasagot niyan, pero for me, maybe nagkaroon siya ng a moment of, awakening. We don't know really. So, yun sa akin eh. Pero take note ha, ang OFW votes mo, kung titignan mo ang figures, ang nakakuha ng matataas na boto pa rin ay ang mga kandidato sa PDP laban plus yung dalawa na inendurso ni Sara. Pero at may even, even yung dalawa na inendurso, yung isa na inendurso din ni Digong ha. Pero ang kapansin-pansin dito, Prof, merong mga nagtataka na mga OFW na bakit may bumoto dito sa mga certain individuals na ni minsan ay hindi nila kilala yung mga pangalan ng kaliwa, kahit na yung sa dilawan hindi nila kasi ito yung yung mga OFW
magkakasama yan sila, magkakakilala yan sila. Alam nila kung sino yung kanilang mga prefer. Kaya ito yung kanilang pinagtataka kahit nga yung mga makakaliwa na hindi masyadong maingay pero nandun sa side ng makakaliwa. Nagkaroon nga ng boto. Meron pang isa, hindi natupad yung sinabi ng COMELEC na magdadala ng malaking turnouts ang electronic or itong internet voting. Kabaliktaran ang nangyari. Which is yan yung isa sa mga panawagan ng ating mga kababayan na ibalik doon sa dati ang estilo ng kanilang kasi imbis na mas mapadali sa kanila, doon pa lang marami nung nagrereklamo doon pa lang sa yung sa tinatawag na enrollment, no? Registered voter na sila, pinapa-enroll pa sila. Tapos doon sa resulta, binigyan pa sila ng mga tinatawag na machine readable na mga script. Bakit? Paano pang purpose kung bakit ipinakita pa yung script? Nagdagdag lang sa kanilang kalituhan, Prof. Yan lang nga yung maraming issue dyan sa sa absentee voting ng mga OFWs natin. Kaya may disenfranchisement nga na nangyari sa midterm election na ito. Kaya nga marami nagrereklamo. Mayroon akong mga nakakausap na mga kababayan nating OFW even before the election na minsan hindi nila maintindihan paano sila boboto. Pangalawa, bakit ganun ang nangyari na resulta ng kanilang yung halimbawa, mayroon akong mga kilala sa Hong Kong na nagtatanong sila sa akin, Ma'am Ana, ano ba ito? Bakit ganito ang nangyari? Bakit hindi lumalabas yung namin, kumbaga ang prediction nila na ang mananalo itong mga kandidato dahil alam nila at magkakasama naman silang bumoto. Kasi alam mo, Admar, yung mga OFW natin, pag bumoboto sila, magkakasama. Yung iba nga, to be frank with you, sila pa, halimbawa ako, may kaibigan ako, sasabihin ng kaibigan ko, hindi ko naiintindihan, so ikaw na nga lang ikaw na lang mag-calibrate Magkasama naman tayo. Ito yung naboboto ko. So alam mo kung sino ang binoto niya. Pero pagdating ng resulta, parang hindi siya reflective doon sa mga napag-usapan nila. Kasi ang mga OFW po, mga kababayan, kumpul-kumpul yan, barka-barkada yan, at kapag bumoto sila, even online, magkakatabi yan, nagkausap-usap din sila, at wala silang pakialam kung nakikita-kita sila, kung nakikita ng isa ang kanilang binoto, kasi pare-parehas naman sila ng binoboto. So, maraming tanong ang midterm election. Kaya nga ngayon, may panawagan ata ng manual counting, na ibalik ang manual counting or magkaroon ng recount using manual counting kasi nga kahit nga sa loob ng Pilipinas marami din namang reklamo, 'di ba? Marami tayong nakita sa social media na halimbawa bumoto ka tapos ang lumabas sa resibo mo magkaiba doon sa binoto mo. Marami yan So may problema when you talk about electoral irregularities or election related irregularities na nangyayari sa midterm election. Ang problema ganito, nag-declare ang Commission on Election na the whole election process was a success without even considering kung may electoral regularities na nangyari. So yun yung problema natin kasi until now hindi inaamin ng Commission on Election na indeed may irregularities na nangyari. Yun ang mahirap kasi ang tingin ko dyan ganito, Admar. Okay, nagkaroon ka ng election, bilang Commission on Election, you should not discount the fact na may irregularities na nangyari. Kasi may maraming nagre-report both in and outside of the country. Kasi may mga OFW kang bumoto. Pero ang attitude kasi dapat ng COMELEC dyan, okay, you acknowledge them and you conduct an investigation in this regard. Para masabi mo na hindi mo lang sinasantabi ang mga reklamo ng mga Pilipino. Kasi in the very first place, butante yan Naghirap sila para bumoto tapos madi-disenfranchise lang pala or hindi pala reflective ang binoto nila doon sa lumalabas sa kanilang mga resibo. Kasi maraming ganun So, yun yung hindi ko maintindihan na attitude ng COMELEC, ng Commission on Election. Na sa akin, okay, you have already proclaimed like for example the 12 senators, pero at the end of the day, as part of your responsibility, you should not be blind doon sa mga reklamo na inihahain sa inyo ng mga kababayan natin. Na dapat, okay, pag nakita mo, may mga reklamo, let's do some investigation. Kasi at the end of the day, yun ang trabaho ng Commission on Election. Hindi lang kayo nandyan para mag-run ng eleksyon. Nandyan din kayo para tignan kung ano yung mga hindi magagandang nangyari sa eleksyon
do some investigation kasi bakit? Bakit importante siya? Importante po siya dahil pagdating ng 2028, dapat maiwasan natin at kung na-address ang irregularities at this time sa midterm election, the assumption is by 2028, hindi na siya mangyayari. Or kung mangyari man, minimal or maliit na case. Maliit na lang yung kumbaga, limited cases na lang. Pero kung isasantabi mo siya at sasabihin mo lang, oh, the whole election was a success, there's no such thing as irregularities talaga, then pagdating ng 2028, lahat itong mga issues na to, magsusurface yan at baka mas malala pa. So yun yung mga bagay na dapat sana yung ating Commission on Election, hindi nila isinasantabi lang yung reklamo ng mga tao at mga nakikita nila na nagsasabi sa social media, dapat this could be subjected to investigation. Para malaman natin yung totoo. May detalyado na mga puna itong iba't ibang mga grupo rin maliban dito kay Attorney Israelito Torion, pero nasa post ito niya 4 hours ago. Mga findings ito ng Alyansa Nagkakaisang Mamamayan, 6 Church Leaders Council for National Transformation at iba pang mga grupo. Sabi dito, una, all the election returns from the precincts nationwide were not sent directly, hindi diretso agad sa PPCRV, sa NAMFREL, at sa media. At pinadala muna sa isang tinatawag na intermediary server, Data Center 3. At doon that consolidated the election returns from the precincts before they were sent to PPCRB, NAMFREL, and media. Tingin nila, violation ito sa COMELEC Resolution 10098 nagsasabi na when the start transmission button of the ACM at the precinct is tapped, the transmission of the ERs will proceed agad-agad. Hindi na dadaan doon sa tinatawag na intermediary server, yung Data Center 3. Agad-agad, diretso. Saan? Sa MBOC, Central Server, Citizens ARM 1, Server Citizen ARM 2, Media Server, Dominant Majority. Sabay-sabay ito. At yung tinatawag daw na Data Center 3 server ay hindi kabilang, was not listed as among those to receive ERs. So, isa yan sa kanilang puna. Pangalawa, COMELEC, through its Data Center 3, was the only one that performed the consolidation of all election returns from precincts nationwide without the presence of the participation of PPCRB. Kasi mula doon sa transmission, idinaan muna sa Data Center 3, doon kinoconsolidate bago binigyan ng kopya yung PPCRB, NAMFREL, at media. So, hindi nila alam. So, hindi pantay. Kumbaga, hindi sila same or actual na nakakatanggap ng same data. Mayroon pang pinagdaanan daw yung data. Pangatlo, there was a long delay before COMELEC through its Data Center 3 server released the first batch of unconsolidated election results data in the format agreed by parties to PPCRV, NAMFREL, and media. No? Sabi pa daw ng NAMFREL, the delay was around 2 hours. From the closing of voting period. What really happened during 2 hours when the PPCRV, NAMFREL, and media were blind as to the election results, no? Isa rin yan. Sabi pa dito, pang-apat, the COMELEC through Data Center 3 merely supplied PPCRV, NAMFREL, and media with the consolidated election results data from precincts nationwide, which the latter used for their respective tallies of election results. COMELEC was the only source of the complete election results data from precincts nationwide. The PPCRV, NAMFREL, media did not have any other independent. So, kumbaga, walang nakatingin na other party doon sa pinaka-raw na resulta. Kundi dumaan muna sa tinatawag nilang Data Center 3, tapos parang pinrocess doon, tsaka binigay doon sa nabanggit natin, PPCRB, NAMFREL, at media. Number 5, vote discrepancy. Around 5 million was discovered by Rappler and other media teams. COMELEC said it was due to duplication. But the COMELEC was the only one who conducted the cleaning. Yung paglilinis process to the vote discrepancy. It deleted around 5 million votes. PPCRV, NAMFREL, and media were not present or involved sa clean-up process. So, hindi rin naging transparent ito. Pang-anim, thousands of voters complained that their VVPATs or voters' receipts did not reflect the list of candidates they voted for. Ito mismo yung lumalabas na
resibo. May nadagdag, meron ding nabawas. Merong, ang isa sa mga example dyan ay si Attorney Raul Lambino na kahit na kanyang sarili, binoto niya, walang lumabas. At yung asawa niya, tsaka anak. Ito pa yung isa. Yung anak niya, Vice Governor, 1 million mahigit yung boto na nakuha. Siya na ama na nagpakilala sa Lambino, 200,000 votes lang ang meron siya doon sa kanyang lugar. Ito pa, many voters complained that the ballots issued to them were pre-shaded or were the names of certain candidates were already shaded. COMELEC still has to issue the official data of the total numbers of these complaints. Sa 2019 midterm election, merong at least mahigit 1.1 million official ballots na overvote. Okay? Halimbawa, ang overvote ay, halimbawa, kung 12 lang na senador, ang dapat mong i-shade, mabot sa lagpas doon, 13 pataas. Meaning, 1.1 million were disenfranchised in 2019. In this 2025 midterm elections, alam mo ba kung ilan na, Prof, 17 million mahigit yung overvotes. Namfrel said, from 2010 to 2022 elections, the overvotes average lamang sa 1.5 to 2.5%. So, kumbaga maintindihan mo, hindi naman sinasabi na perpektong walang overvote, meron talagang nagkakamali. Pero, 1.5 to 2.5% lang sa total ang nagkaka-overvote. Kumpara sa 2025, alam mo ba, halos 30% ang overvote. 29.89%. Oh, sabi dito. Kaya nga, ang talagang pinakasolusyon dito, manual vote, manual na pagbibilang, magkaroon ng manual recount na giniigit nila na nasa Section 31 naman ng RA 9369. Hindi mo na kailangan ng panibagong batas kasi nakasaad na po sa batas. Prof, anong yun nga, yung lahat yan ay nakita naman at lahat naman yan ay may mga, how do you call that, ebidensya. At yan, during the election, nangyayari na yan kasi sa social media talaga, maraming nagre-report at sila mismo ang nagpapakita ng ebidensya. So, kung titignan mo, hindi siya mga kathang-isip at valid na complaints at valid observation siya ng hindi lang ng ordinaryong Pilipino or ng botante, kundi ng mga grupo. At andyan nga yung PPCRB. Nabasa ko yung statement nila bakit daw yung resulta delayed or bakit may dinadaanan pang intermediary server when in fact diretso na. Kasi yung experience nila previous election, hindi ganun. So maraming mga irregularities na nangyari na kung saan, ang sa akin kasi ganito, dalawa lang yan Either we push for this midterm election, may move na ngayon and I think nag-file na ang mga kandidato sa PDP laban to have manual counting para makita kung talaga ang reflective ng boto ng mga Pilipino kung ano ba talaga. So there is already an existing move on that. Pero sa akin kasi, mas inaalala ko ang 2028 presidential national election. Kasi that is very, very crucial. So ngayon, ang ano kasi dapat talaga is either there should be, ang sa akin kasi hybrid Ang gusto ko, kung ako ang tatanungin mo, hybrid ang dapat na maging electoral process natin. Hindi yung automated na fully automated. Mahirap yan kasi that is subject to so many manipulations So ang sa akin kasi dapat i-push lalo within the next before 2028 yung pagkakaroon ng hybrid electoral process ng Pilipinas na mayroon kang manual, mayroon ka ring automated para mapabilis ang resulta. Kaya alam naman natin ginagawa ang automated kasi we're trying to make it sure na mabilis ang resulta at transfer of results. Pero at the end of the day, ang hybrid, madi-deliver pa rin yun. Pero at least may security ka kasi may manual counting ka na mangyayari sa mga presinto. Yung transfer lang. At saka mayroon ka... May silbi yung poll watcher mo. Kasi pag poll watcher mo, nakatingin, computer na hindi nila nakikita kung tama ba yung binabasa. At saka hindi na yan, hindi na, ang automated mahirap na yan sa poll watcher mo kasi hindi nila makikita at hindi naman nila hawak ang computer nang nag-aayos At saka may transmission of data, hindi makikita ng poll watcher ko ang transmission ng data along the way may nangyayari na Philippines. Kaya nga mas maganda yung nabanggit mo na hybrid kasi sa presinto magbibilang. Nakikita talaga ni poll watcher ito yung nakuha mong boto.
Tapos itatransmit ng automated. Ito yung nakuha dito sa presento. Paki-check ka dyan sa Canvassage. Halimbawa sa isang bayan, munisipyo. Kasi ang presinto is schools eh. So sabihin mo, okay, ito. Adma, nakakuha ka ng 5 sa presinto 1. Pagdating doon sa munisipyo, nagtatali doon yung total sa isang bayan. Tignan mo nga presinto number 1 kung 5 nga bang nakuha ni Edman. Pag sinabi na, 7 lang. Sandali muna. May ano kami dito sa presinto 1. Meron kaming tali dito. May news, tawag ito, yung paper na tinatali mo. At saka may iba-iba pang papeles yan na nakatali-tali. May mga documentation eh. So madaling makita kung mayroong irregularity sa pagbibilang ng boto. Pero yung transmission automated para mabilis. So yun yung maganda sa hybrid, na yun ang dapat i-push. Kaysa dito sa automated, na kahit nga ang European countries, tinanggal na nila yung automated election na yan. Kasi nga, dahil sa karamihan, ang dayaan mabilis at madaling madaya ang boto ng isang kandidato. So yun yung isa. Ang pangalawa, with all of this na mga documented na may mga ebidensya at iilang mga electoral organization na sinasabi nila ito nga yung nangyari sa midterm election, I think the attitude supposedly of the Commission on Election should take it with seriousness na okay, may reklamo itong mga to, let's do some investigation. Tingnan natin kung saan ba talaga nanggagaling yung problema. Para in the next presidential election sa 2028, itong mga problema na to, kung maa-address ngayon, hindi natin maging problema yan by 2028. Kasi ang pinangamba ko, baka mas lalong maraming mangyaring ganyan na katiwalian sa 2028 kasi mas crucial po ang 2028. That's presidential election. Ang national pa yan. So yun yung kailangan isipin ng mga Pilipino. At kailangan dito talaga, ang tingin ko, we need to have an advocacy for a clean election and at the same time, a change in the electoral process. Kasi ako talaga, to be frank with you, Adman, nangangamba ako sa mangyayari sa 2028 given sa nangyari sa midterm election na to. Tsaka ang 70 million na overvotes mo or 29.9% na overvotes mo, hindi lang yan maging 29.9% pagdating ng araw. Tsaka isa pa, last na lang, Prof, no? Noong panahon na naghain din ng election protest, si Marcos Jr. laban kay Leni, talagang init niya na nadaya siya. So mula pa lang doon, makakakuha ka ng lesson. Ayaw mo nang mangyari. So dapat, ikaw mismo, ngayon na nabigyan ka ng pagkakataon na maging presidente, dapat isinulong mo na yan. Kapatid mo pa, nasa Senado, yung pinuno ng electoral suffrage, no? Pwedeng, actually, napag-usapan na nga yung hybrid, pero bakit hindi umusad? Kaya nga, ang tanong nila, bakit hindi mo binago? Sabi mo noon na nabiktima ka. So dapat, lesson mo na yon. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na baguhin, for sure, dati gusto mong baguhin yan kasi naniniwala kang nanalo, baka ginamit mo para kasi magagamit mo. Yan tuloy yung naiisip ng ating mga kababayan. Ng karamihan. Kasi 'di ba, experience ni BBM yan eh. So dapat based on experience, you make changes and you make policies na magko-correct sa negative experience niya. Yun eh. Kaya nga sabi ko, Diyos ko Lord, parang nagkakaroon tuloy lalo tuloy na-reinforce sa isip ng mga tao, ng mga Pilipino, at lalo even ng political observers outside of the country, ng mga foreigners, na parang there's something wrong with our electoral process sa midterm election. At parang mahina talaga siya in some ways kasi kahit dun sa personal experience niya, hindi niya mahugot doon ang pagko-correct sa mga mali, lalo na when you talk about election. Kasi masakit sa kanya na natalo siya nung tumakbo siyang vice president. Yung protesta niya umabot hanggang sa tumakbo siyang presidente. Tapos ngayon makikita mo ang mga irregularities, it's exactly the same sa kanyang arguments doon sa protesta niya. And then what would you do out of it? Hahayaan mo lang ba yan or dapat i-correct mo siya? Now, ngayon, may kinalaman yan sa, di ba, nag-call siya ng mass resignation. Dapat, isa sa mga call niya is ayusin ng COMELEC ang kanyang trabaho at bigyan ng diin ang reklamo, lalo na ng mga iilang grupo na yan at yung petisyon na hinain sa COMELEC, di ba? Ang kaya Tony Torion sa COMELEC mismo, di ba? Dapat bigyan niya yan ng diin. Kung gusto niya talaga
ng change at pagbabago. At kung gusto niya talagang i-base sa sarili niyang experience ni BBM yung magiging takbo ng eleksyon, lalo pat may 2028 ka na mahalaga. Now, kung hindi niya gagawin yon, ibig sabihin may ibang agenda sila. Iyon nga. Diba?